Sa isang liblib na baryo, malayo sa ingay ng lungsod, may isang lugar na binabalot ng takot tuwing sasapit ang dilim. Matagal nang usap-usapan dito ang isang lahi ng aswang na hindi basta-bastang natitinag. Ilang taon na silang nagpapalipat-lipat ng tirahan, naghahasik ng lagim sa iba't ibang baryo at tila walang sino mang makapipigil sa kanila. Maraming matatanda na ang nagbabala, huwag lumabas sa gabi, huwag titingala sa bubong, at higit sa lahat, huwag magpapakita ng takot. Pero paano kung ang mismong baryong ito ay pinili ng mga bagong salinlahing albularyo bilang kanilang unang pagsubok? Ito ang kwento ng apat na baguhang albularyo, si Rico, si Nardo, si Elsa at si Marga, na piniling harapin ang mga nilalang na kinatatakutan ng lahat. Hindi pa nila ganap na napapatunayan ang kanilang kakayahan, pero buo ang loob nilang subukan. Matapos nilang matuto sa ilalim ng isang matandang manggagamot, nagpasya silang tumulong sa baryong paulit-ulit na ginugulo ng mga aswang. Hindi ito ordinaryong pagsubok para sa kanila. Ito ay laban ng buhay at kamatayan. Nagsimula ang lahat ng marating nila ang baryo. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik para sa isang lugar na may nakatira. Ang ilan sa mga bahay ay may nakasabit na bawang at asin sa harapan, tanda na hindi biro ang takot ng mga tao rito. Napansin din nilang kakaunti lang ang lumalabas ng bahay kahit tanghaling tapat. "Sigurado ba kayo rito?" tanong ni Marga, halatang kinakabahan. "Hindi na tayo pwedeng umatras," sagot ni Rico, ang pinakamatapang sa kanilang grupo. Lingid sa kanilang kaalaman, pinagmamasdan na sila mula sa malayo. May mga matang nagmamatsyag, nag-aabang, at tila nananabik sa kanilang pagdating. Kinagabihan, nagsimula na ang tunay na pagsubok. Isa-isang nagsara ang mga pinto at bintana ng mga bahay. Ang katahimikan ay napalitan ng malamig na hangin na tila may dalang hindi magandang balita. At sa kanila, narinig ang tunog, isang mabagal, hindi pangkaraniwang kaluskos sa bubong. Sinundan ito ng isang mahaba at nakakakilabot na ungol. Nagkatinginan ang apat. Hindi nila inaasahang ganito kabilis darating ang pagsubok. Hindi pa man sila nakakapaglatag ng proteksyon, nararamdaman na nila ang presensya ng mga nilalang na kanilang hinahamon. At bago pa nila magawang maghanda, biglang may kumalabog mula sa labas. Isang anino ang gumalaw sa dilim, mabilis at hindi pangkaraniwan ang kilos. Kasunod nito, may maririnig silang mahihinang bulong. Parang nag-uusap ang mga nilalang sa isang wikang hindi nila maintindihan. Pilit nilang pinatatag ang kanilang loob, pero alam nilang nasa peligro sila. Ito na ang simula ng laban at hindi na sila makakaatras. Ngunit kaya ba nilang talunin ang lahi ng aswang na matagal nang naghahasik ng takot? O sila mismo ang magiging biktima? Nang lumabas si Rico upang silipin kung ano ang nasa labas, agad siyang hinila ni Nardo pabalik. "Huwag kang padalos-dalos," bulong nito, halatang nag-aalala. Pero bago pa sila makapagdesisyon kung ano ang gagawin, isang malakas na hampas mula sa labas ang nagpayanig sa dingding ng bahay. Napaatras si Marga habang mahigpit na hawak ang isang bote ng langis na pinagpala ng kanilang guro. Si Elsa naman ay tahimik na nagdarasal, umaasang mapapalakas nila ang kanilang depensa laban sa hindi pa nila nakikitang kalaban. Muling narinig ang mga bulong. Mas malapit na ngayon, mas marami. Hindi ito tunog ng basta isang nilalang lamang. Mukhang tama ang hinala nila. Isang buong lahi ng aswang ang bumabalot sa baryo. Mula sa isang matanda na kanilang nakausap kanina, nalaman nilang matagal nang pinagmumultuhan ang lugar na ito. Wala nang nakakaalala kung kailan unang lumitaw ang mga aswang, pero ayon sa mga matatandang naninirahan dito, may isang pamilya na minsang itinakwil ng baryo. May isang albularyo noon na nagtangkang itaboy ang kasamaan, pero hindi siya nagtagumpay. Simula noon, unti-unting lumakas ang mga nilalang na iyon at wala nang nagtangkang harapin sila muli. "Hindi tayo makakaalis dito nang hindi lumalaban," mahina, ngunit matatag na sabi ni Rico. "Pero hindi natin alam kung ano ang kakayahan nila," sagot ni Elsa, halatang kinakabahan. "Isang paraan lang para malaman," sagot ni Nardo habang inilabas ang kanyang dalang anting-anting. Biglang lumamig ang paligid. Pakiramdam nila ay may dumaan na hindi nakikitang anino. Naramdaman nilang parang may mabigat na bagay sa kanilang dibdib. Senyales na malapit na ang isang malakas na nilalang. Tumingala si Marga at doon niya nakita ang isang pares ng pulang mata na kumikinang sa dilim.
Hindi niya napigilan ang sigaw na muntik ng magbunyag ng kanilang kinaroroonan. Agad siyang tinakpan ni Elsa, nanginginig ang kamay. Nararamdaman nila tayo, bulong ni Nardo. At bago pa sila makagalaw, isang napakalalim at nakakapangilabot na boses ang nagsalita mula sa labas. Kayo na naman, akala nyo ba'y kaya nyong tapusin ang sinimulan ng iba? Napatigil ang lahat, hindi nila inaasahan na marunong magsalita ang nilalang na ito. Hindi nyo alam kung anong klaseng puwersa ang sinusubukan nyong kalabanin, patuloy ng boses. At hindi ko hahayaang makaalis kayong buhay. Sa isang iglap, may malalaking anino ang dumaan sa kanilang harapan. Mabilis, halos hindi mahagilap ng mata. Napatingin silang apat sa isa't isa. Ngayon, wala nang atrasan. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Pakiramdam ng apat ay parang may isang hindi nakikitang puwersang pumipigil sa kanila. Si Marga, na kanina pa nanginginig, mahigpit na humawak sa bote ng langis. Si Elsa naman ay pilit na itinatak sa isip ang mga dasal na itinuro sa kanila ng kanilang guro. Pero parang may bumubulong sa kanya. Isang tinig na bumabasag sa kanyang konsentrasyon. Sa labas patuloy ang paggalaw ng mga anino. Hindi na lang ito basta bulong o kaluskos. May mga matatalim na kuko ang kumakayod sa kahoy ng dingding, tila nagpipilit pumasok. Napalunok si Rico. Hindi pa nila alam ang buong kakayahan ng lahing ito ng aswang. Ang alam lang nila, mas malakas ang mga ito kaysa sa inaasahan nila. Biglang umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw sa malayo. Isa sa mga taga-baryo ang tinamaan. Napatingin si Nardo kay Rico na agad na tumango. Kailangan nilang kumilos. Pero paano? Hindi nila alam kung ilang nilalang ang nasa labas at hindi sila makakapagsayang ng lakas. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, isang matandang babae ang tahimik na nakamasid mula sa kanyang bahay. Siya si Aling Marta, isa sa pinakamatandang nakakaalam ng kasaysayan ng lugar. Alam niyang hindi basta-basta kaya ng mga batang albularyo ang mga aswang na ito. Lalo na't ang lahing ito ay hindi ordinaryo. Mayroon silang itinatagong lihim, isang sumpang matagal nang bumabalot sa baryong ito. Sa loob ng bahay, unti-unti nang nagbabago ang anyo ng anino sa labas. Isa itong nilalang na hindi pa nila nakita noon. Mas matangkad, mas mabangis, at mas matalino. Alam nitong natatakot sila. At alam nitong hindi sila handa. Mula sa labas, ang halakhak ng nilalang ay unti-unting lumakas. Tila isang nakamamatay na awitin na tumatagos sa kanilang dibdib. Hindi ito isang pangkaraniwang aswang. Ang presensya nito ay mas mabigat, mas madilim, at mas makapangyarihan. Hindi ito tulad ng mga aswang na narinig nila sa mga kwento. Ito ay isang pinuno, isang nilalang na matagal nang namumuno sa lahi nito. Si Rico ang unang humakbang, hawak ang isang patalim na inihanda nila mula pa kanina. Ngunit kahit gaano kahigpit ang pagkakahawak niya rito, hindi niya mapigilang maramdaman ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Alam niyang hindi sapat ang tapang. Kailangan nilang gamitin ang lahat ng natutunan nila, ngunit paano kung kulang pa rin ito? Sa isang iglap, isang matalim na kamay ang biglang lumusot sa siwang ng dingding, halos mahawakan si Nardo. Napaatras siya, muntik nang mabitiwan ang kanyang anting-anting. Kasunod noon, isang malakas na pagyanig ang nagpabagsak sa ilan sa mga gamit sa bahay. Ang pinto ay nagsimulang mabiyak, tila hindi na magtatagal bago bumigay. Kailangan nating lumabas, bulong ni Elsa, ramdam ang tumitinding enerhiya sa paligid. Kapag lumabas tayo, mas lalo tayong magiging mahina, sagot ni Marga, nanginginig ang tinig. Mas lalong hindi tayo makakalaban kung manatili tayo rito, sagot ni Rico. Ngayon ay mas determinado. Bago pa sila makapagdesisyon, isang matalim na sigaw ang yumanig sa buong paligid. Napapikit si Nardo sa tindi ng tunog at nang dumilat siya, nakita niya ang isang pares ng pulang mata sa mismong siwang ng pinto. Malapit na ito. At sa sandaling iyon, alam nilang wala nang atrasan. Nang tumambad sa kanila ang pulang mata sa siwang ng pinto, isang nakakapangilabot na tinig ang bumulong, mababa pero matalim. Matagal na namin kayong inaabangan. Biglang nagdilim ang paligid. Hindi ito simpleng pagkawala ng ilaw. Ito ay isang nakakasakal na dilim na parang may buhay, gumagapang sa hangin. Ramdam ng apat ang malamig na dampi nito sa kanilang balat, isang uri ng enerhiyang nagpapabigat
sa kanilang katawan. Hindi na sila makagalaw ng maayos. Si Marga ang unang bumagsak sa sahig, hinang-hina na parang hinihigop ang kanyang lakas. Hindi, kung maigalaw ang katawan ko, bulong niya, nanlalabo ang paningin. Si Rico, pilit na lumalaban sa bigat ng hangin, ay napatingin sa paligid. Doon niya napansin ang kakaibang bagay. Ang dilim ay hindi nagmula sa kahit anong anino o lampara na nawala. Ito ay lumalabas mismo mula sa lupa, bumabalot sa buong bahay. Napalingon siya kay Nardo na nakapikit at bumubulong ng isang dasal. Ngunit sa halip na lumakas ang kanilang proteksyon, mas lalo pang lumalim ang kadiliman sa paligid. Napansin ni Elsa ang kakaiba, ang tinig ni Nardo ay tila nag-iiba, hindi na katulad ng dati. Hindi niya agad napansin, pero may bumubulong sa tenga nito, isang hindi nakikitang presensya na tila inaagaw siya mula sa sarili niyang isip. Biglang nagising si Marga, humahabol ng hininga. Ngunit ang kanyang mga mata, hindi na ito ang dating siya. Nanlilisik ito, puno ng isang bagay na hindi nila kayang ipaliwanag. Marga? Mahinang tanong ni Elsa. Ngunit bago pa niya ito malapitan, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ng kanilang kasama. Hindi na siya ang Marga na kilala niyo, bulong ng isang tinig, pero hindi ito nagmula kay Marga. Ito ay nagmumula sa kung anong pumasok sa kanya. Napaatras si Rico, hawak ang kanyang patalim. Hindi nila inaasahan ito, ang kanilang sariling kasama, ngayon ay hindi na nila sigurado kung kakampi o kalaban. Sa labas ng bahay, unti-unti nang lumalapit ang mga nilalang. Ang pintong kanina'y nanginginig lang, ngayon ay halos bumigay na. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamalaking tanong ay hindi na lang kung paano sila lalaban, kundi kung paano nila maililigtas ang kanilang sariling kasama bago maging huli ang lahat. Si Rico ay napaatras, hawak pa rin ang kanyang patalim habang si Nardo at Elsa ay hindi makapaniwala sa nangyari kay Marga. Ang kanilang kasamahan na ilang taon nilang kasama sa pag-aaral ng panggagamot ay ngayon ay isang kasangkapan ng mga aswang. Marga, lumaban ka! Sigaw ni Elsa, pero tila wala siyang naririnig. Isang malakas na kalabog ang gumimbal sa kanila. Ang pinto tuluyan ng bumagsak. Sa wakas pumasok na ang mga nilalang. Matitikas ang kanilang katawan, mahahaba ang mga kuko at ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa gutom. Ngunit sa halip na umatake agad, tila nag-aabang sila, nakatuon ang tingin kay Marga. Isang figura ang lumitaw sa gitna ng madilim na anino, mas matangkad at mas mabagsik kaysa sa iba. Ito ang leader ng mga aswang. Isa sa inyo ay isa na sa amin, at kayong natitira, wala na kayong laban. Napatingin si Rico kay Marga, alam niyang wala na silang oras. Kung may paraan para mabawi ka namin, gagawin namin, bulong niya. Hawak ang anting-anting na iniwan ng kanilang guro. Ngunit ngumiti lang si Marga, isang malamig at kakaibang ngiti. Huli na ang lahat. Biglang sumigaw si Nardo at itinapon ang isang maliit na bote sa sahig. Isang espesyal na langis na may basbas. Nang sumabog ito, isang matinding liwanag ang bumalot sa buong silid. Napaatras ang mga aswang, nagsisigaw sa sakit. Si Marga sa gitna ng liwanag ay napasigaw rin, pero hindi sa galit. Sa sakit, tila may lumalaban sa kanyang loob. Nardo, dagdagan mo pa, sigaw ni Elsa at dali-dali nilang inulit ang ritual na itinuro sa kanila. Sa loob ng ilang segundo, si Marga ay napaigtad, halos mawalan ng malay. Ngunit ang tunay na gulat ay nang biglang humakbang ang leader ng mga aswang papunta sa kanila. Hindi siya naapektuhan ng liwanag. Akala niyo ba, sapat na yan? Bulong niya at sa isang iglap, humataw siya ng isang matalim na kamay papunta kay Rico. Pero bago siya tumama, isang matandang tinig ang biglang narinig mula sa labas. Tama na yan. Lahat ay napatingin, si Aling Marta. Ang matandang tahimik lang na nakamasid kanina ay ngayon ay nakatayo sa gitna ng pintuan. Hawak ang isang lumang baston na may nakaukit na mga sinaunang simbolo. Napaatras ang leader ng mga aswang, ang unang beses na nagpakita ito ng takot. At sa sandaling iyon, alam nilang may hindi pa sila alam, isang lihim na matagal nang nakatago sa baryong ito. Tahimik na tumayo si Aling Marta sa harapan ng pintuan. Ang baston niya ay mahigpit na hawak habang ang leader ng mga aswang ay hindi makagalaw. Parang may isang hindi nakikitang puwersa na pumipigil dito, isang bagay na mas matanda at mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Matagal ko nang hinihintay ang gabing ito, mahina ngunit matatag na sabi ng matanda. Hindi mo na sila kayang itago.
Napangiwi ang leader ng mga aswang. Wala kang karapatang makialam, matanda. Pero bago pa siya makagalaw, inukit ni Aling Marta ang kanyang baston sa lupa at isang malakas na alon ng enerhiya ang lumabas mula rito. Ang hangin ay bumigat at ang dilim na bumabalot sa paligid ay unti-unting nawawala. Isa-isang napasigaw ang mga aswang para bang may isang bagay na nagbubura sa kanila. Si Marga na kanina'y nangingisay ay biglang napabagsak sa sahig. Nang bumalik ang kanyang ulirat, ang kanyang mga mata ay muling naging normal. Ano? Anong nangyari? Hinang-hina niyang tanong. Napasigaw ang leader ng mga aswang habang unti-unti itong napapaluhod. Ang kanyang balat ay tila natutunaw sa ilalim ng liwanag na inilabas ni Aling Marta. Hindi, hindi ito dapat mangyari. Naglakad si Aling Marta papalapit sa kanya. Dapat nang matapos ito, ang sumpang itinanim mo sa baryong ito ay matagal nang dapat nawala. At sa huling pagkakataon, isang matinding sigaw ang umaling-aungaw sa buong lugar at ang leader ng mga aswang ay biglang naglaho kasabay ng lahat ng kanyang kasamahan. Tuluyan nang nawala ang bigat sa paligid. Si Rico, si Nardo at si Elsa ay napahinga ng malalim, hindi makapaniwala sa nangyari. Si Marga, bagamat mahina, ay napatingin kay Aling Marta. Sino ka ba talaga? Ngumiti lang ang matanda. May mga kwentong hindi pa dapat malaman ng lahat. Pero ngayong tapos na ang laban na ito, maaari na kayong bumalik. Tahimik ang buong baryo nang lumabas sila sa bahay. Ang madilim at mabigat na pakiramdam ay tuluyang naglaho, parang isang bangungot na natapos na. Lumapit si Rico kay Aling Marta. Salamat po, tumango lang ang matanda. Bantayan niyo ang inyong kaalaman. Hindi lahat ng kasamaan ay ganito lang kadaling mawala. Habang papalayo sila, naramdaman nilang may nagbago sa kanila. Hindi lang dahil sa kanilang naranasan, kundi dahil alam nilang may mas malalim pang mga lihim ang mundo ng mga nilalang sa dilim. At sa kabila ng katahimikan ng gabing iyon, alam nilang hindi pa iyon ang huling beses na haharapin nila ang ganitong panganib.